Hala, naka-mute pa ata ang Ala, Zoom ni Good Sen morning Risa. po, ayan, Sir ayan. Peter and Miss Rika. Hi, good Nakamute morning ba? po. Ayan na, Sabi ko, okay. hindi na ako na po. nakamute. Opo, Hi, okay na Ayan. naririnig po. niyo na ako? Yes, Yes ma'am. po, Hi, good Sir Ayan. Peter, morning, Miss ma'am. Rika. Oo. Okay naman po ako. Kumusta kayo? Ito po, almost fine. We're okay. Almost. Bakit hindi fine? Daming problema sa buhay natin, Senator Ay, Risa. talaga. Oo, Daming Diyos. problema sa Pilipinas. Opo, Ay, so nako. let's talk about itong itong Opo. repatriation and the call of Yes. several senators led by yourself na nanawagan sa pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan ng mga Pinoy sa Middle East. Opo. It sounds really good, but Yeah. we've been through these situations so many times in the past, pero ano pa magagawa ba natin, Senator Risa? Yes. Mhm. Well, as you said, no, paulit-ulit yung ganitong karanasan natin, na nalalagay sa panganib talaga yung ating mga kababayang nagtatrabaho sa abroad kapagka may ganitong sigalot na bumibigla sa atin. And kita naman natin, kahapon pa lang nandun na yung napakalungkot na balita na may isa na tayong kababayan, no, Pangasinense, na caregiver na patay sa Israel. So, taos-pusong pakikiramay, no, sa kanyang pamilya. And yung trahedyang nangyari sa kanya, nagpapakita na urgent talaga na siguruhin ng ating gobyerno ang kaligtasan ng napakarami pang ibang mga kababayan natin, lalong-lalo na nandyan sa Middle East. So, yung resolution ko at sa tingin ko yung resolution ng ibang mga kasama ko dito sa Senado ay nananawagan po kami na i-update talaga ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs yung kanilang alert level system. At bukod doon, siguruhin na kung magkaroon tayo ng mga kababayan na gustong magpa-repatriate na agad at epektibong magawa natin iyon, maiuwi sila ng ligtas. At hindi natatapos doon. Dapat, pagdating dito, may maayos na reintegration program para sa trabaho o hanap buhay o enterprise nila dito. Dagdag pa doon, dahil hindi lamang ang ating mga kababayang OFWs ang apektado, pati buong o lahat tayong mga Pilipino maaapektuhan. Ito naman particular sa Department of Energy, bukod sa mga urgent safeguards na pwede nilang i-put in place, buuin na, no, ang isang komprehensibo at long-term na plano para sa energy security. Kasi bigla 20% ng langis ng buong mundo ay dumadaan dyan sa Strait of Hormuz. Yes po. Na 2 days ago pa at least isinara na po ng Iran. So, pag nasasakal ang supply ng ganyan, sisiri talaga ang presyo. At hindi lang ng langis, ng halos lahat ng mga produkto at serbisyo na binibili natin at binabayaran natin dahil nakadepende ang production niyan o ang delivery niyan precisely sa langis. So, ayan, nadadagdagan na naman ang mga problema, ang mga hamon na humaharap sa ating mga Pilipino. Opo. Patong-patong to. Sanga-sanga yung nagiging Yes. problema, lalo na kung oil prices ang pag-uusapan. Pero, Sen Risa, ito po yung the harsh reality is, sabi nga nila, milyon-milyon ng mga Pilipinong nagtatrabaho Yes. sa ibang bansa, lalo na sa Middle Opo. East. So, parang it's almost automatic to say na, well, it is what it is. There is no cure. Walang magic bullet to ensure na magiging mahusay ang kalagayan ng ating mga OFW. Your reaction, please, sir? Wala talagang magic bullet, pero may cure or cures na matagal nang ina-advocate, lalo na halimbawa ng mga migrant worker advocates, no? Particular, halimbawa sa mga milyon-milyong kababayan nating nagtatrabaho sa Middle East, karamihan sa kanila ay mga seasonal workers. So habang nagtatrabaho sila doon, bago pa man pumutok yung ganitong mga sitwasyon ng giyera, dapat tuloy-tuloy yung pagsulong natin ng mga bilateral treaties para yung labor standards
pati sa labor laws ng mga host countries na iyon ay ma-enjoy din ng ating mga OFW na kababayan. Dapat yung kung may inaambag sila sa pension system doon or sa health system doon, dapat ay may yung tinatawag na portability na kapag umuwi sila dito sa atin o kapag kalaunan magbalik bayan sila dito sila mag-retire, ma-enjoy din nila ang kanilang pensyon at ang health insurance nila dito sa atin, whether through SSS sa usapin ng pensyon at sa PhilHealth sa usapin ng health financing and insurance. Tapos yung matagal nang isinusulong din ng labor na mag-generate tayo ng mas maraming quality o mas maraming decent jobs dito sa Pilipinas para yung pagtrabaho natin sa abroad ay hindi solong or pinakamabuting option para sa atin, kundi isa sa maraming mabuting option. Ngayon na nandito tayo sa urgent situation na may gera dyan sa Middle East, ang isang pinapanukala ko na pang-reintegrate sa mga kababayan nating maaring magpa-repatriate ay dun sa agriculture, sa manufacturing at sa isa pang industriya ay pwede bang ito ay gawin nating economic lifeboats sa ngayon na hindi natin alam kailan matatapos itong gera ng US at Israel laban sa Iran, no? At kumakalat pa na pwede bang dito ay siguruhin ng gobyerno na ma-absorb yung ating mga maaring magpa-repatriate na OFWs. And yun, kung palawakin pa natin yung mga cure dapat, hindi isang cure lang, pero package ng cures na dapat, siguruhin din natin yung ating energy security para sa mga OFWs na maaring magpa-repatriate at magkaroon dapat ng ibang options dito sa Pilipinas at para sa lahat nating mga Pilipino na mayroong maaasahang supply na abot kaya at para doon ano pa yung isang long-term cure yung pag-develop talaga ng ating renewable energy sector para hindi tayo nakaasa ang taas ng dependence natin sa mga oil supplies, particular mula sa Middle East, 98+%. Hindi talaga sustainable iyan. So mula 2% itaas natin yung ating domestically generated na energy security, lalo na mula sa renewable energies. Ang dami na agad plataforma ni Madam President. Ay, Ma'am Senator. Open at willing pa lang. Pero first things first, nagkakaisa muna ang opposition, reform, and modernizing forces. Pero ang ganda din po kasi talaga ng mga naisa na nating ipangarap, no, para nga po bumalik ang ating mga OFW dito. But then again, we're gonna be talking about budget na naman, constraints sa budget na naman po at pagpapasa ng mga kagustuhang ito sa natin sa Kongreso, Sen. Risa. Pero if we look at what's happening right now, ano po yung mga immediate natin na maaring maitulong dun sa mga kapamilya natin abroad sa Middle Eastern countries ngayon? If maganda naman na ang usapan ng government to government at yung communication ng Filipino communities with OWA and yung DFA po natin. Speaking of OWA in particular at yung Department of Migrant Workers, pinaalala nga nina Chair Erwin ng Foreign Relations dito sa Senate at Chair Sherwin ng Finance na mabuti na lamang nung nakaraang budget debates, nagdagdag po kami ng higit 1 bilyong piso para sa DMW para nga sa seguridad at kaligtasan ng ating mga OFW sa ganitong klaseng mga emergency situations. And bunga nga po ng inaasahang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa mga resolusyong hinahain naming mga senador, sigurado ko na magkakaroon ng inputs para sa budget debates namin later this year para sa budget ng taong 2027. In terms of yung kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayang OFWs, in terms of yun na nga yung pag-generate ng mas maraming decent jobs dito sa Pilipinas at pati na I hope para dun sa higit na energy security ng ating bansa.
Opo. Tapos yun din po nga mga ano din po ang magagawa po natin sa ngayon if titingnan po natin yung ating mga stranded passengers na hindi pa po makakabalik. Ang hirap ng sitwasyon nila ngayon ha, Ms. Rica. Opo. Sarado ang airspace. So ang anumang repatriation and earlier rather than later ay pwede lamang gawin by land or by sea. Okay, pag inisip natin yung by sea, ayan na nga, sarado na ang Strait of Hormuz. So hindi natin alam kung sa anong degree at gaanong katagal mananatiling bukas ang ibang waterways dyan sa Middle East. So land travel pa. Napakinggan ko yung ulat kanina, no, yung bago tayo nag-usap na kumukonti rin yung mga bansa na bukas pa at willing at kayang magtanggap ng mga evacuees at kasama na yung ating mga OFWs na maaring magpa-repatriate. So talagang top of mind sa resolusyon na inihain ko at palagay ko ng mga resolusyon na inihain din ng aking mga kasama ay update, no, mula din sa Department of Foreign Affairs kung ano yung mga fallback positions natin, saang mga bansa at saang mga ruta ligtas nating mai-repatriate nga ang sino man sa mga OFWs, mga kababayan natin na maaring humingi ng tulong para doon na ligtas na makauwi dito, at least makauwi muna dito sa atin. Oo. Senator Risa, sabi nga nila, prangkahan tayo. Kasi Opo. nangyari na po itong sa Israel na maraming gustong Opo, magpa-repatriate. Tapos na medyo humupa na, ay, ayaw na pala naming umuwi. Kasi, Of course. Opo, naintindihan po natin Opo. yan. Opo. Kasi doon may sigurado na silang trabaho. Yung iba sa kanila mahabang panahon na at sa ganung paraan talaga nabubuhay ng mas makatao yung kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pero syempre pag ganitong mga sitwasyon ng giyera, mukhang kumakalat at ayaw naman nating kumalat, hindi rin natin matiyak kung ganong tatagal yung ganitong sitwasyon. Sinabi daw ni US President Trump na isa sa nagsimula nitong pinakabagong yugto ng giyera, 1 linggo lang daw. Pero yung iba ay nagsasabi na maaring hindi lamang 1 linggo. Kung ilang linggo ba to, ilang buwan, wag namang ilang taon, Opo. hindi natin sigurado. Opo. Sabi ni Donald Trump sa kanyang unang press con pagkatapos na lusubin nga itong Iran, sabi niya, it can take a month or it will take whatever time it is para ma-ensure nga po na wala ng nuclear capability ang Iran. So Nako, yung nuclear capability na yan, Sir Peter, Opo. kung maaalala natin, July nung nakaraang taon, in-announce ng parehong President Trump ng US na obliterated na daw ang nuclear capacity ng Iran. Yeah. So, nagkakaroon earlier, late last month until the beginning of this month, negosasyon sa pagitan ng US at ng Iran, facilitated pa ng Oman. At naguulat ang Omani officials na meron namang maliliit, kaunti, pero nagpapatuloy na mga bunga ng negosasyong iyon. Biglang nag-atake ang US at Israel. Opo. Parang hindi yan maganda, no, sa gitna ng isang negosasyon. And very soon after sinimulan yung attack na yon, nawala na sa sinasabi ni US President Trump yung usapin ng nuclear capability. Meron na siyang mga regime change. So, 'di ba? Ano ba talaga? And tayo naman ang kaya nating gawin, una ay siguruhin ang kaligtasan ng ating mga kababayang OFW at isa pa, ayusin nga yung ating kahandaan dito sa pamamagitan ng job generation at energy security, pero kasama na ang boses nating mga Pilipino sa dumaraming boses sa mundo na mag-de-escalate, magtigil putukan, bumalik sa negosasyon para lutasin ang mga isyung ito. Wala kasing nananalo sa gera. At pinakamaraming nagdudusa sa gera ay mga karaniwang mamamayan. Sen. Risa, we still have 2 more questions.